Hi guys, happy Wednesday everyone. Today, may rice tayo for red kabsa. Red kabsa po tayo today. Hindi ako nakakuha ng video, sayang. Naggisa po tayo ng sibuyas, bawang, luya. At nilagyan po siya natin, nag-boil na po. Nilagyan natin ng cinnamon stick. Yan guys. Ito yung cinnamon stick natin. Tapos ito naman yung dry lemon natin. At meron tayong bay leaves or waragar. Bay leaves or waragar. Yan. At ito na po yung ating manok. 3 buo po yan. So 3 kilo yung ating manok. At pula po yung sabaw kasi red kabsa po tayo. Nilagyan ko ng tomato paste. So nagisa tayo ng sibuyas, bawang, luya. Nag-chop tayo ng sibuyas, tapos yung bawang sa kaluya natin, chop din natin. Tapos yan, may dried lemon, 2 piraso yan nilagay ko. Saka 2 cinnamon stick. At meron po yan dahon ng bay leaves, asa na iyon, 2 piraso po ating nilagay. Kasi, para yan yung kukunin natin mamaya pag naluto ng ating manok after 1 hour. Tanggalin natin yung manok after 1 hour. Tapos lagay natin sa oven pag brown ng konti. So, ayan, kulo na guys. Hindi ako nakapag-video kanina. So, ayan. After 1 hour, luto na po yung ating manok. Saka yung tubig na yan, yan yung gagamitin natin sa ating bigas. So, yan, takpan natin at tayo gagawa ng kanyang dakos at fried onion. Ito naman po yung ating fried onion. Ayan, binabalatan ko na ngayon. Naglalagay ako ng tubig para hindi tayo iiyak. Balatan ko to guys, tapos ilalagay ko siya sa freezer kahit saglit, yung parang lumamig lang siya. Kasi marami to hiwain eh. Pag ganito karaming hiwain, wala na, iiyak ka na pag hindi ka sanay sa sibuyas. Kaya ang ginagawa ko, ayan, may tubig yan, nakababot siya sa tubig, lipat natin sa malaki. Yan, may tubig yan guys. Tapos ito may tubig din to, so ilipat na lang natin sa malaking lagayan. Yan. Para ma-absorb ng tubig yung, ano nyo ba, yung tawag dyan. Kasi di ba nakakaiyak. Kaya absorb ng ano, parang masyadong maliwanag ang ating maliwanag. Yung reflection ng araw ata sa labas. At ang weather po natin dito ngayon guys is about, wait lang, tingnan natin. Walang nakalagay yung weather natin. Pero parang nasa 40 plus ata. 40 degree, 40, like 40 to 43 degrees sa labas. Kasi hindi naman siya ganun pakainit. At mahangin. May dalang alikabok. So, ang ating ilong ranger is nag-umpisa na naman kaninang umaga mag-achu-achu. Yan. Hindi na natin alam. Nakadapa na nga ang ating ilong, meron pa siyang allergies. So, itong sibuyas guys, hiwain naman natin to pahaba. So, hinugasan ko na. Lalagay natin sa freezer hanggang sa lumamig lang siya. Wait lang, i-freezer muna natin to. I'm back ulit guys. Ito naman, i-ready natin yung ating talong. So, parang ito yung gawin nating hasyu sa ating, ano, sa ating tawag nito. Sa ating red kabsa. Nagpalagay si amo ng ganito. Kasi guys, itong ating pagluluto marami kasi bibigyan ni amo ko yung kanyang bilas. Bilas bang tawag doon? Ang kanyang kumare. Bilas ba tawag doon? Yung nanay ng biyanan ng kanyang anak. Kasi nakabakasyon yung tagaluto. So, Ayan yung pinaglutuan natin ng 1 linggo doon habang wala sila. So,
So, ngayon, siguro naawa pa rin siya kasi may katandaan na rin po yung lula sa kabila. So, ito. Tayo yung gagawa ng kanilang tanghalian. Tanggalin lang natin to. Ayaw niya kasi patanggal yung ito. So, ganyan lang. Hugasan natin. Tapos, i-boil po siya natin naman ito. I-boil natin siya kasama doon sa ating nilagang manok hanggang sa lumambot. So, i-cut lang natin into 4 daw. Hindi na ako nagsuot ng gloves kasi hugasan naman yan. Kasi yung kamay natin guys, alam nyo, nangangati na siya. Hindi ko alam kung allergy na naman ako ulit sa sobrang gloves ba. Kaya nangangati na naman yung ating kamay. May gamot naman ako. Kaya hindi naman pwede maglagay tayo habang nagluluto tayo kasi magbabasa. So hindi rin pwede. Kaya maglalagay ako sa gabi lang. Pag pag matulog na tayo. Kaya yan. Sige lang. Tiyaga-tiyaga, tiis lang. Cut into 4 lang daw naman siya. Kaya yan. Ganyan siya. So, i-boil natin yan mamaya. Ay, ito naman yung ating patatas. Ito kasali din. So, ilipat natin sa malaki. Kasi lagyan natin ng tubig ito. Yan, may tubig yan siya. Para hindi mangitim yung ating talong habang hinihiwa. Habang nag-aantay din tayo na mag half hour na yung boil natin sa chicken. After half hour, pwede ko na to siya ilagay para na siya, para lumambot siya before naman natin tanggalin yung manok na luto na. So, yan lang ang gagawin natin. Ayan. Tapos, ito naman, cut into 4 din siya. Yung ito, 4. Ito ata, 3 ko lang. 3 cut lang siya. Ako na bahala. Tapos, itong mga maliliit, into half lang siya. So, ito, cut into 4 daw. So, 4 na hiwa. Ito, gawin natin 3 hiwa. So, adjust na lang natin. Parang ganun siguro. Tapos, hatiin natin dyan. Kasi ito, half lang siya eh. Ganyan. Yung 4 na maliliit. So, yan. Ready na tayo ng tubig. At ating hugasan ito after natin balatan. So, balat-balat muna tayo. Ito na guys, natapos na natin balatan. So, yung maliliit, huwain natin sa gitna. Ilan po sila? 4. Yan, hati lang sa gitna. So, ganyan siya kalalaki. May itim-itim pang naiwan. Yan, half lang siya. Ito namang 3. Hatiin natin sa 3 hiwa naman siya. Kasi masyado naman siya malaki kung 2 hiwa lang. So, gawin natin 3. Yan. Yan siya guys. So, malaki pa rin diba? Kasi laki pa rin siya nung sa 2 hiwa lang. Kasi itoppings po ito sa ating kanin mamaya. Ito naman 4 na hiwa daw. So, ganyan siya. With cheese pa rin ang kanyang cut. With cheese or pa-triangle. Ayan. So, ayan na guys. Ready na ang ating potato at ang ating eggplant. Okay, umitim yung hindi inaabutan ng tubig. So, punuin natin ng tubig yung ating badihan. Pinuno siya natin ng tubig at nakataob po sila guys. Pinataob ko para ayan. Para hindi siya mangitim. Hindi siya maging black. Ayan, dagdagan pa natin ng tubig ng ating potato. Para hindi din siya mangitim.
Kasi mamaya pa siya natin isama dyan sa ating, mamaya pa natin siya isama dito sa ating manok na nilalaga. Yan, wow. Naamoy ko na siya. Naamoy ko na yung cinnamon stick, yung darsin, nasabi nung amo ko is piki daw kasi ano, yung tawag nito. Basta piki daw siya. Kasi hindi daw niya malasahan na dapat manamis-namis na parang nangangagat na yung ganun ba yung lasa niya. So hindi daw yun ano, hindi daw totoong ano, tawag nito darsin. Siya binigay dito sa baba. Pero ngayon nilagay ko siya sa nilaga natin. Amoy na amoy naman siya. Siguro ano, kasi nakalagay lang siya sa plastic tapos hindi nakasarado ng maigi kaya siguro ano, yung sumingaw, yung amoy. So ngayon mag-blend tayo ng ating tomato. Mag-blend tayo ng kamatis para sa ating dakos. Kasi magbigay din tayo ng dakos kasi wala silang marag. So need natin ng dakos. So kailangan ko ng isang lagayan ulit na maghugas tayo ng ating kamatis. Guys, itong ating kamatis, ayan, ganyan siya karami. Pero sobrang dami ito. Pero malalambot na kasi siya. So, i-blend na lang siya natin lahat. Diyan ko pala ilagay, tapos dito ko ilagay pag nahugasan. I-blend siya natin lahat. Yung iba, itabi natin sa freezer para sa next natin na luto naman. Kasi marami tayong kamatis ngayon. So, yung iba guys, pinifreezer namin. So, ayan, hugasan muna natin. Wait lang. Guys, ito na. Maghiwa na tayo ng ating kamatis. Ayan na yung ating kamatis. So, need natin magsuot ng gloves. Kasi, i-blend ko natin yan. Sura ulit yun. Okay. Huwag mo itapon yan. Itabi yan sa ano baka kailangan. Sibili ko lang ba eh. Dito na yun. Hindi ka marunong magbukas niyan? Kasama ko, nilalak ko kasi dito, ano, yung pintuan kasi na nabubukas ng ano, nung hangin, kaya nilalak ko. Hindi ka marunong magbukas. So, talagang hindi niya lang pinipuna sa magbukas. Kaya wala tayong magawa, guys. Nahihirapan daw siya magbukas. So, ibig sabihin, nangangamay yung pintuan na yan para lang ako magbukas dyan. Ayan, hiwain natin to kasi i-blend natin. Yung kalahati itabi ko, hindi naman kalahati, kukuha lang ako ng isang puno dito tapos i-freezer ko. Tapos yung the rest, gawin nating dakos. Magiging ano siya ba, tomato sauce. Yun yung dakos dito, tomato sauce pala yun. Alam ko na. Ay, naku. Gagawa pala tayo. Tomato sauce. Yan ang dakos nila dito. Igisa lang to siya sa ano. Gisa lang natin to sa bawang. Maraming bawang. Mas masarap. Gisa sa bawang. Tapos, ano, lagyan ng, ano lang, asin paminta. Tapos, nag-a-add ako minsan ng, ano, hindi minsan, lagi. Nag-a-add ako ng ketchup. Tapos, nilalagyan din to ng tomato paste. Para magpula siya ba? Kasi pag puro tomato naman, hindi naman siya pupula. So, naglalagay tayo ng, nag-additional tayo ng tomato paste. Naglalagay ako ng ketchup. At, ang sikreto niyan ay naglalagay tayo ng kunting asukal. Pampalasa. Para hindi siya ganun kaasim. So, sorry guys. Tayo mag-blend muna. Masyadong marami ang ating nilagay kaya hindi siya makaikot.
mag-additional tayo. Yang isang ganyan or dito banda, isang ganito na yan guys. So isang blender is 1 box na itabi natin. Dagdagan natin kasi para sa next na blend, meron pa siyang konting tubig. Kasi pag walang tubig, hindi siya mag-blend masyado. Saka itong ginagamit ko na kamatis is yung malalambot na siya guys. Yung isang ganito lang din yung lutuin natin. Ay, sorry. Mailaw pala sa ano. Ilaw natin sa ating niluluto. Ayan, nakakuha na tayo ng ilagay natin sa freezer. Isang ganyan. And then, ito check natin kung isang ganyan din. Kasi alam ko marami-rami pa to siya. Kung makakuha pa tayo ng isang or half lang. Pero okay na to kasi para marami yung ibibigay natin na tomato sauce sa kabilang bahay. Itong ating niluluto ay nilipad na naman kasi sa kabilang bahay ito guys. Kaya yan. Excuse me. Ay, may itim. Ayan. Kasi maalikabok talaga sa labas. Tapos, inihigop pa ata ng aircon papasok dito. Tapos, may exhaust tayo. Kaya ayan, umiikot yung alikabok dito sa kusina at napakaliit lang ng aking kusina dito. Baliktad kasi, kung saan ka magluluto, ang liit ng kusina. Samantalang doon sa loob na hindi naman nagluluto palagi, malaki. Doon sa pinuntahan ko sa tawag ba yun? Bilas ba yun? Sa Bilas ni Amo, sa biyanan ng kanyang anak. Doon? Tawag nito. Malaki yung kusina nila. Pero nakakapagod din pala guys pag malaki yung kusina, no? Kasi pag ganoon paroon palito ka. Kaysa yung dito sa atin na yan ang lutuan. Ito lang yung lutuan, ito lang yung hugasan. Yung parang ganoon ka lang ba? Kunting So, hindi na tayo makakuha ng isang pa. Gawin na natin tong So, meron pa tayong mga around 3 kamatis. Itira na lang natin siguro yan sa next blender na lang. So, i-add natin itong isang malaki. Mga malambot na kasi guys. Pag ginayaan mo kasi ito, mabulok na siya. So, kailangan natin i-blend. Ilagay sa freezer. Para pag nagluto tayo ng mga curry, yung mga ganun, kukuhanin na lang natin siya, ilagay sa labas, tapos ready na siya. So, ito. Sorry sa ingay. Ayan. Okay na siya. Ayan siya. Kasi yung ilaw doon. Ayan. Isang ganito yung lulutuin natin na tomato sauce. So, ngayon, ito na yung ating kaldero. Diyan tayo magigisa. Ayan guys. Yan ang ating kaldero. Ito naman, halos half hour na siya. Tikman natin yung asin kung tama na. Para ma-absorb pa kung kulang sa asin.
Okay naman siya, pero dagdag tayo ng konti kasi pag naglagay tayo ng rice mamaya is matabang na siya. So, nag-additional tayo ng ganito, guys. Para masyado maliwanag yung ilaw ng ating ilipat ko nga dito sa kabila. So, dito na lang tayo mag-isa ng ating nagluto na rin ako ng kanin namin, white rice. Ayan, luto ng ating white rice. Sa amin po ito. So, dito at tayo mag-isa ng ating tapos. Maglagay lang tayo ng konting mantika or 1 tablespoon. Ayan, 1 tablespoon. Ay! Merong tubig kaya nagpipi-pipi. Nagtalsik-talsik. So, lagay na natin yung ating bawang. Yung bawang natin parang mga 1 tablespoon. Yung mantika kasi natin, yung para pang ano niya lang ba sa ano, dagdag tayo ng konti. Pampaluto niya lang sa ating bawang. Kaya hindi ako naglalagay ng maraming mantika kasi may tomato paste. Pag ano siya, magmantika din. Mabango na siya, guys. Oops, para masunog na. Manipis kasi itong ating kaldero na nilutuan. Lumalabas yung pagka-Ilonggo accent. Para malakas yung ating apoy, painaan natin. Manipis yung kaldero na nilutuan ko, guys. Kaya mabilis lang to. So, ayan, nag-brown na yung ating dako. Ay, dako tuloy. Ang ating bawang. Bango. Siguro mga isang kalahating kutsara tong ating bawang kasi marami-rami. Ayan o. So, lagay na natin yung ating blended na kamatis. Ayan. Nakasan natin yung apoy. Ayan na siya. Maglagay na tayo ng asin, pampalasa niya. Isang ganito yung nilagay ko, guys. Ayan, yung isang ganyan. Lagay tayo ng paminta. Konti lang. Ayan. Depende din kasi sa ano, meron naman ano na pag maraming paminta kasi aanghang siya. So, dapat balance lang yung ano, balance lang yung dakos. Sa iba kasi yung dakos, ganito lang, tapos tomato paste, asin, paminta. Tapos ano siya, maasim. So ako naglalagay ako ng ketchup, tomato paste. So i-boil muna natin to para ano, kasi may tubig siya. Para lumapot. Ito naman, sayang yung mga natira-tira dito. So naglagay tayo ng tubig para makuha natin. Yan. Tapos, i-boil lang siya natin hanggang sa maglapot siya. Hanggang sa maluto yung kamatis. Pero mag-additional talaga tayo tubig. Kunti lang nilalagay ko, guys. Kasi para, ano siya, hindi siya matagal ilaga ba. So, yan. Takpan natin. Mamaya na ako mag-additional ng sugar, ng ketchup, tomato paste. Yan ang kanyang mission mamaya. So, mag-ready ako dito. Ayan, ang tomato paste. Mga 1 tablespoon or 1.5 tablespoon lang. Yung isang ganito pala, guys, 3 tablespoon lang yung laman. Tapos, ito, yung ating manok is naka half hour na siyang magbo-boil. So, i-boil, ilagay natin yung ating talong.
I-add po natin yung ating talong para maluto na rin siya dito. Patong natin sa taas. Ayan. Patong natin sa taas ng ating manok. Yung talong. Kasi boiled naman siya eh. Tapos paglagay sa oven mamaya ng ating manok, isama din siya natin. So, ayan na siya. Mga 10 or 15 minutes maluto na rin yan siya. So, takpan natin. So guys, habang nag-aantay tayo ng maglambot yung ating talong at ito, ngayon mag-ano na rin ako ng ating almusal at gutom na. Mag-ano tayo muna ng ating almusal, kakain tayo. So meron tayong natirang mashed potato kahapon na may manok, pinainit ko na. So kain muna tayo guys. May mushroom to siya, mashed potato with chicken crema. Ito yung ating almusal. Kasi alas 10 na kailangan natin malagyan yung tiyan natin. Kasi importante sa atin yung almusal. Kanina kumain naman ako ng tinapay. So maaga pa yun. Saka nagtsaa tayo. So ngayon kailangan lamanan natin yung ating tiyan dahil mamayang hapon pa tayo kakain ng tanghalian. Ay, paano yung ilaw? Kaya bye. Wait lang. Pakita ko sa inyo mamaya, balikan ko kayo kapag tanggal ako ng talong na nilagay natin. Saka isunod natin yung ating patatas. Tapos maghugas tayo ng bigas. Kain muna ako guys. Guys, tapos na tayo kumain. At ito, ihain na natin yung ating potato. Kasi malambot na po siya guys. Hangganin na natin yung ating pinag-boiled na potato sa may naiwan pala ba diyan sa baba? Naglambot na siya. So, malambot ng ating potato guys. At ang ating eggplant. Ayan. So, luto na rin yung ating manok. Need na rin natin tanggalin. Takpan muna natin. Wait lang, transfer natin. So, ayan na yung ating patatas at nakikita nyo ba guys? Yung ating eggplant at potato, na-boiled na siya, malambot na siya. So, isabay po yan siya din ng ito naman yung ating tacos. Lalagyan na rin yan natin ng transfer natin dito yung ating manok dito guys. Maglagay lang ako ng paper. So i-off natin tong ating manok na rin para hindi ma-overcook kasi malambot na rin siya guys. So tanggalin lang natin yung darsil, yung ating cinnamon stick na 2 piraso. Tanggalin ko na. At ang ating 2 limon. Yan, tanggalin na rin natin. So, wait lang guys. Tapusin ko muna hugas yung ating bigas. Nakikita ang ating sabon dyan. Tanggalin muna natin dyan. Hugas muna tayo ng ating bigas kasi ibababad ito guys. So, luto na yung ating manok. Dapat kanina ko pa ito binabad para nakaano siya ba. So, babad lang natin kahit 30 minutes saka natin lutuin. So, pwede naman lutuin na natin ngayon tapos hugas. Kaya lang mag-ano to siya. Maganda kasing nakababad yung bigas kasi hahaba yung niya ba, yung kanyang lugas. Ano tawag dun? Lugas. Yung
Yung butil. Yung butil o lugag. Yan, maano na naman yung ating ano. Dito tayo balik na kasi silaw yung ilaw. Ay, wala tayong magawa. Talagang masilaw yung ilaw doon sa dulo. Off na natin doon. Yun. Ay, mali. Hindi ko alam, mali yung masilaw. Ito pala. Pinailaw na rin natin sa dulo. At yung ating mata, yun o, yung itim na yan. Mata natin yan. Yan yung ating mata. Kasi tinawag ako sa taas, kaya yung ating bigas na iwanan ko rin na may tubig. Naghahanap ng kandila ang ating lulo. So, in-assist muna natin. Yan yung mahirap kasi, pag yung trabaho sa taas, pwede naman may isang taong tanungan doon, tayo pa yung hanapin dito sa kusina. Parang sa atin nakasalalay ang lahat ng bagay sa pamamahay na ito. So, wala tayong magawa. Takpan natin yung ilaw at masyadong hindi nakikita ang ating beauty. Magiging singig na ako kasi nakaganyan. So, takpan natin dyan. Hugasan muna natin. Ilang hugas ko guys kasi yung bigas nila dito, ayan o, ano ba, lubog. Anong tawag niyan? Madilim ang hinugasan. Lubog, madilim. Anong tawag doon? Hindi ba malinaw? Halo na Ilonggo Bisaya. Ilonggo Bisaya. Tagalog. Naunsa naman si Maria, oy. Sana guys, hindi kayo manood sa akin dyan. Isa na lang. Kasi malinaw na yung tubig niya. So ayan guys, tubigan na natin yung ating ano at balik tayo dito sa ating niluluto. Kaya pag nagluto talaga tayo guys, no, kailangan octopus kasi meron doon. Yung tinutubigan nating bigas, kailangan natin lagyan na yun din yung ating ano. At meron pa akong nilulutong talong. Ating tubig. Ito na yung ating tomato paste at ating ketchup na pinalagay sa ating dakis. Yan, 4 na sachet. Sakto na to. Yung sachet kasi. Vice versa, nagsiprito ng talong. At magprito tayo ng chicken burger para kainin. Yan guys. Ala, hindi ko talaga naalala yung pinaglutuan mo. Ako na naman mag-uugas. Burger guys. Luto tayo ng burger. Ito pa yung mga natirang burger na iniwan sa atin ng ating amo habang wala sila. So, hindi naman palagi ako nagluluto kasi ako lang din magluluto. Hindi rin naman natin pwedeng iasa sa kasama natin kasi minsan alam nyo na busy din sa kanyang kausap. So, tayo vlog-vlog na lang tayo. Love, vlog. So, ito na yung ating tacos. Lagyan muna natin guys ng ketchup. Hindi niya naalala yung pinaglutuan ng itlog.
Along. Along, long, long. Lagay na tayo ng ketchup, guys. Maglagay na rin tayo ng tomato paste. Ganyan karaming tomato paste. Sakto na yan, guys. Ayan. 1 tablespoon. Kasi pangit din yung sobrang maraming tomato paste sa tomato sauce. Kasi kamatis din to eh. Kamatis din ang ginawa dyan. Kaya, so, tapos na yung ating okay na to guys, ang ating dakos. Tikman na lang natin yung lasa kung okay na yung lasa ng kailangan natin ng konting konting asin. Mga half lang na asin. Dagdagan pa natin ng konti kasi powder yung asin natin, iodized. At mag-additional tayo ng paminta. Hindi na yan siya masyadong mag-anghang kasi luto na siya. So, boil lang natin. Lakasan natin ang apoy. Itong pagkain na to guys, pupunta to sa kabilang bahay. So, dito siguro mag-iwan lang si amo babae ng kalahati ng manok. So, yung 2.5 na chicken siguro ipasa sa kabilang bahay. Kami naman, may puting kanin. Tapos ito nga, niluluto natin yung ating burger. At meron tayong kahapon, meron tayong nilutong gulay. Munggo na may kalabasa. So, ayan yung ating burger. Ito yung ating burger, guys. Ayan ang ating burger. At meron na rin tayong pritong talong. Sausaw natin yan sa soy sauce. At kumulo na yung ating dakos. Tapusin ko na lang si dakos para tapos na siya. So, off na natin yan. Mga 1 minute i-off na natin. Yan guys, ito na yung ating tanggalin ko na yung manok. Pero mamaya na ito natin kasi masyadong maaga. 11:30. Pero pwede na rin. Pero mamaya na natin siya ipa-brown sa oven. Mamaya na natin siya ipasok. Kumbaga mamaya na natin totally luto. At luto na yung ating dakos. So, ito na siya. Itabi natin dito. Oops. At ito naman yung ating manok. Tanggalin na natin. At speaking sa ating burger, nasunog na guys. Nagitim na. Ang bilis na naman umitim. Nilakasan ko kasing apoy. So ngayon, slow down na lang yung apoy niya. So ito ang ating manok. Kasi pag dito ko lang siya ilagay muna, tapos mamaya natin tanggalin. Mag-ano to siya guys. Pag sobrang lambot, o malambot na nga siya, pwede na siyang matanggal sa buto. Yan o. Yan. Mag-ano na siya ba? Maglutay-lutay. Ano ba yung mga salita ko? Lutay-lutay, gutay-gutay. Dito na side, 3 din sa kabilang side. Ay, may patatas pa isang naiwan. Patatas pa. No. Sobrang lambot ng ating manok, guys. May mga patatas pang naiwan sa ilalim.
Kasi yung mga patatas na yan guys, isama din natin dito sa manok. So pag inano natin yung manok, bali ilagay natin dyan sa side. Hala guys, nakalimutan ko na yung ano pala, yung onion, nandun sa freezer, ilang ano na yun. Nag half hour na siya. Frozen na yun. Hala, ginoo, oo nga. Ay Diyos ko, ginoo Lord, nawili. Kasi guys, di ba pinupost ko minsan, umakit ako sa taas. 10:30 kasi umakit ako sa taas. Nagpakain ako kay Lucky, yung alagang pusa. So, sa atin din yung nakaatang guys, kaya ganyan. Matrabaho ang ating trabaho. Kasi sa atin nakaatang ang mga obligasyon dun sa taas na pwede naman sana iutusan ang kasama natin, kaya lang hindi natin alam anong mangyayari. So, ayan guys. Tanggalin na natin yung mga dahon-dahon ating nilagay at ilagay natin dyan yung ating may isang dahon pa. Wala ata siya. Okay? Nawawala yung isang dahon. Ayun. May patatas pang naiwan na isa. Hindi ko makita yung isang dahon o parang tinanggal ko na ata kanina. Hindi, na dito pala. Nasama sa talong pagkuha ko pala kanina. Yun, nasa ilalim. So, okay na yan guys. Takpan natin. Ngayon, ito naman yung ating manok. Lagyan natin ng saffron powder. Saffron powder. Hindi nyo makita guys. Sorry. Ayan. Saffron powder. So, lagyan natin ng kunti yun. Para medyo mag-yellow pa siya or wala na akong saffron. Ay! Wala, yun na. Nagpulwat na. Kasi dapat ilalagay ito sa tubig tapos i-brush dyan eh. Nag-ano kasi tayo, nag-shortcut. So, magkuha tayo ng tubig dyan. Ganyan natin para yung ating saffron ay mabasa. Kasi powder siya, need natin siya tunawin sa tubig ng pinaglagaan natin ng manok. Or minsan naman, merong ano kasi ito eh, yung buo talaga siya na saffron, yung tinutunaw pa sa tubig. Yung sa atin kasi powder na, yung binili. So, ayan na siya guys. At ang ating pinipritong ulam natin isunod na. Guys, tingnan nyo anong nangyari. Kami lang din naman kakain niya. So, dinamay ko na din yung isa doon sa taas kasi nag-aalaga sa laga niya. At walang time magluto. Kanina bumaba dito, nagpasaglit ng paluto ng egg scramble ng kanyang alaga kasi dalawa yung alaga niya. Pinapakain, isang 3 taon saka isang taon na higit. Minsan maawa ka din, pero minsan kasi pag alam mo naman, nandita tayo. Pag alam natin na pag time na wala siyang ginagawa ba, hindi rin siya marunong magtulong-tulong sa mga dapat niyang tulungan sana doon sa taas. Kaya lang, ganun talaga guys. Kaya tayo magawa kanya-kanya ugali ng tao ang meron tayo. Ako talaga pag alam kong ganun rin magtrabaho, tumutulong talaga ako. Pero pag alam ko na ay useless to, bakit kita tutulungan kung ikaw mismo nga hindi marunong tumulong sa akin? Yung ganun ba? Pero minsan guys, maawa naman tayo. Maawa rin ako. Hindi ko kaya katulad sa mga ginagawa nila na kaya talaga nila na hindi katulungan. Yung, kumbaga titingnan ka lang ba sa ginagawa mo. Ito yung isang dahon guys, oh. Sumama pagkuha ko ng talong kanina.
So, i-ano lang natin yung talong para hindi naman matakpan yung ating manok. Kasi ipa-brown din natin yan. So, marami-rami din ang ating talong. Ayusin lang natin. At ang iisa nating burger, ihain na natin. Ayun. Fully recover na siya sa kaitim. Fully recover talaga. So, yan guys. Yung ating eggplant kasi, isama natin sa pagpa-brown sa manok. So, marami pala. So, iside by side lang natin. Para hindi naman matakpan yung ating manok para mapa-brown din natin. So, ayan guys. So, ayan ang forma ng ating manok. Pasensya na kayo ha. Ayan. So, ayan ang ating manok, ang ating butat. Ayan. So, around 12 o'clock po natin buksan yung oven. So, takpan muna natin para hindi siya mag-dry. Ayan, ganyan lang. So, ipasok natin siya sa loob. Lagay na natin sa loob ng oven pero mamaya ko pabuksan. Yan. Tapos na yung ating tapos guys. Transfer na lang natin yan. Tapos na rin yung ating manok. Ipa-brown lang natin. At itong tubig na to, ito yung iluluto natin sa bigas para maging red yung bigas. So, yan lang muna guys. At mahaba na yung ating videos. Baka manawa na kayo sa maumay na kayo ba. Kaya, bye guys. God bless everyone. Sana panoorin yung aking videos. May matutunan naman kayo sa pagluluto kahit papano. Kaya bye. God bless everyone.